So, during dun sa mga sinabi natin kanina, sa mga pressure, sa mga stress na nakukuha natin dun sa mga tasks and duties natin, ano yung nakapag-feel sa inyo na I will still stay here in PyroAsia? Kahit Ano ba? very quick. Ikaw, Ma'am Reyna, tatansin mo kanina naman yung left Ano ear. ulit sa Reyna? salary. So, yung salary, Sir, Siyempre, other than salary ba? Ano po yung other reason pa natin? Or kung meron pa ba? Reasons natin to stay talaga here in Pyro na sa tingin natin is magkakaroon pa tayo ng discovery about ourselves, lalo na sa abilities and capabilities natin. Especially, ma'am, sa pagiging engineer here in Pyro. Okay, wala na pa si salary. Salary talaga. Skill development, tapos yung growth ng career. Mostly ganun. Tsaka salary. Tsaka salary. Si Ma'am Ali naman, ikaw po, Ma'am Ali. Lagi mo yung Tubig. Siguro main point na dun is yung salary. Siguro pa sa akin, exploration pa siya ng ng kung ito ba talaga yung career na mag-fit in sa akin or may may iba pang choice. Yun lang. Para sa bumabangon, hindi po sa kape, para sa Salary. Nakikita mo, ma'am, na magiging Sir Lonica. Hindi. Hindi. Next question. Si Ma'am Jen naman. Ikaw, Ma'am Jen. Gusto mo ba maging Ma'am Joanne Ben? Hindi, pero mas hawig siya ni Ma'am ni Ma'am Joanne. Or ni Ma'am Jonah. Gusto ko po maging kasing galing nila sa ano nila. My God! My God! Si Ma'am Jenica naman. Ikaw, Ma'am Jenica. Si Ma'am Jenica na pipirma sa contract. Kay Ma'am Kasi daw si Sir Neil yung... Hindi, kasi mahirap yung ginagawa ni Ma'am Wendy. Oh. Marami siyang responsibilidad. Pero mamay, gusto ko pang explore dito na other... About yourself, ganyan po. Or other To department. improve. Ay, hindi. Ay, hindi. Hindi, ma'am. Baka gusto ko. Na ganito na Hindi, lang. Hindi ko naman masasabi kung gaano lang katagal dito. Pero nag-enjoy naman ako. Actually, yun naman din yung reason minsan kung bakit tumatagal yung isang tao, yung work environment. Minsan pa nga meron taong magre-resign na pero dahil andyan pa yung best friend niya, hindi siya Magre-resign. Di ba? May kilala ko. So meron ganun. May kilala ka? Kilala natin yan. Kilala ka talaga. Sir King, ikaw naman, anong mo? Anong reason ba't ka pa magsistay dito? Kasi yun pag nasa bahay na utusan lang ako magulang. Mas gusto mo Dito na ako, utusan ka trabaho na lang ako. Joanne, mas gusto mo utusan ka ni Ma'am Joanne kesa... Actually, hindi naman kami, hindi naman niya ako inuutosan eh. So, nag-usapan. Ano kasi, yung trabaho Mabait mo namin naman. kasi, Separate. lahat yun dapat alam ng isa't isa. Kaya yung trabaho ko, alam niya rin, tinuturo ko rin sa kanya. Tapos yung trabaho din ni ma'am, alam ko din. So lahat kami alam namin trabaho ng bawat isa. So, pag... Para kahit may absent sa amin, kayang relevant. Sumalo. Oo. Yun. Yun din naman yung mahalaga sa sa bawat department. Teamwork. Dapat alam ng bawat isa yung trabaho ng isa't isa para hindi mapipilayan yung work yung work system pagka may Absent. or nag-leave. So, ikaw naman po, Ma'am Cristel. Ano daw yung tanong? Yan, tawa kasi yung tawa. Reason para mag-stay ka kay Myra.
Kay Jenica. Ba't ako? Ayun din, syempre sa ayun, may loan. May loan. Ano talaga yung nilook for? Tapos ay yung mga, syempre yung friendship ko dito. Kasi dapat talaga mag-resign na ako nung So ikaw yung tinutukoy ko. Kasi nung nakaraan kasi, di ba, syempre wala na si Ate Abby nag-maternity leave. Tapos si Ma'am Ana nag-maternity leave. Violente! Ganyan ba talaga? Ano ma'am, tapos po. Nandiyan yung iyak niya! Ano ma'am? Tapos ma'am, so ayun na nga nag-maternity leave si Ma'am Abby. Ano na feel mo doon ma'am? Ay, naiiyak talaga siya. So, totoo nga. Nandiyan yung iyak niya! Alam mo, okay ka talaga yun. And then, that's my friend ako, engineer siya, tapos nag-resign din. Si Gia. Yung ano, malaking Baga factor. parang syempre mabilis umaata siya tao eh. So, ayun. Pero after, saka dumating si Ma'am Jenica. Ko siya, nirefer ko siya dito. Kasi So magkaibigan na talaga kayo dati. Tapos ayun, nag-stay na ako ulit dito. Sabi niya, pag dito ako natanggap mag Hindi siya natanggap So, ayun. Siyempre din, na marami pa ako. Na marami pa ako. Ako pala talaga yun. Okay, nakiyak ka. So bali, malaki talagang factor yung working environment at the same time yung nabubuong Friendship. circle of friends Sa kumpanya workplace. syempre. Kahit naman siguro sino, lalo na kapag naging ka-close natin sa work, then suddenly biglang magre-resign, di ba? Syempre, malulungkot din talaga tayo doon. Ikaw naman po, Ma'am Ana. Si Kristen. So, Ma'am At Ana, nagdikit pa talaga yung dalawa ko. Ayun, no? what made you stay po so far? Di ba, sabi ko, parang madami na rin ako naging O yung pakabu. dito kasi parang mas naging komportable ako. Parang yung kahit pressured, yung mga kasama mo kasi magaan kasama. So kapag number one kasi yun kapag ang environment mo, parang feel mo ang toxic, ayaw ko loko dyan. Ganun. Pero dahil okay ako dito, parang alam mo yung kahit pa paano, nakasupport talaga lahat sa'yo. Ultimo nga yung pag-uwi mo, pagpasok mo, may service ka, thanks so much. Yung ganun ka supportive na company, hindi ka aalis magiging grateful ka. So, kung ibibigay mo yung best mo, ba't ka aalis? Kung, diba, yun. Magkano ko? Buhatin mo nga ako? Teka lang. So, dahil dyan, if you could describe Pyro in one word, ano yan ma'am? What Basta word bro. Okay, sentence ma'am. Sige, If you could sentence. describe Pyro, ano po yun? Ano si Pyro For para you, sa'yo? sino si Pai? Alam ko na, support. Support. Supportive. Kahit mahirap, mayroon kang support system So, iba talaga yung environment dito sa Pyro. Galing kasi yung huli ko kasing trabaho. So, yung toxic na, diba? Buksaan dun everyday. O management mo, customer mo. So, ibang-iba yun. Ibang-iba yun dito. Dito parang nakakuha ka talaga ng another family. Yung parang kahit dun, wali, ang taas ng sahod mo. Mataas din yung maintenance ng gamot mo. Actually, oo. Kasi kahit naman gano'ng kataas yung sahod mo, kung toxic yung kumpanya mo, hindi ka talaga magtatagal. So, Ma'am Jen, parang paano, syempre, nag-OJT ka dito, tapos nag-start ka na sa work First mo. job. Paano mo madedescribe si Si Pyro? Pyro. Ano po? Unexpected ba siya sa'yo on your part? Or Or happy ka ba? Grateful ka ba sa mga binibigay ng mga opportunities or ano po? Super grateful ko lalo na ito po yung first job ko. And hindi na ako naghanap pa ng iba pa. Hindi na ako nahirapan. Wait lang po. In what way mang na hindi ka nahirapan?
Kasi gaya po nun, andyan po si Ma'am Jo, andyan po si Sarty, andyan po si Edwin. Ikaw yung umiyak. Sige, Ma'am Jenica, Ikaw po. paano mo po di-describe si Pirate? Growth. Wow! Siyempre dito ka mag-grow eh. Talagang may matututunan ka kay Pyro. Mag-grow ka dito talaga. Ikaw, Ma'am, Ma'am Cristel. Cristel. Paano mo di-describe si Pirate? Iyok na naman yan. Parang mysterious. Serious, wow. Kasi pag pumasok ka dito, parang marami ka matutuklasan talaga. Ako sa Ma'am Reyna. Ma'am Reyna. common na nasagot ko yung family. Family. Sabi nyo nga, tayo parang working as a family, yes. Parang may connection na each other, like, yung connection nyo hindi siya mabubuwag. Parang ano ba, sabi nyo kanina, di ba? Parang mag-resign yung isa, hindi parang makibigil. Parang family kasi parang may nabuo ng connection. Tapos, kung mag-grow yung company, also yung mga member nyo mag-grow. Just like family, syempre, di mo naman iiwan yung isang part ng family mo pagka nag-grow ka, di ba? Yes, Ma'am Sheena. Ayun, from the logo itself, I think if I describe yung pyro, yun, para siyang alab na minsan maliit lang and minsan malaki. Like, alab ng fire, ganun. Pyro, minsan may time na mahina na yung fire niya, pero may time na nag-aalab siya and may time na kahit ma-extinguish siya, bumabalik siya from A fire again. ganun. So parang, yun yung nakikita ko sa pyro. I think, very resilient yung pyro and I think maraming opportunity yung pyro. Kaya rin nandito ako kasi I want to help yung pyro na mag-alab pa, di ba? Nasaan yung corona? Nasaan yung corona? Patuloy yung corona. At dahil dyan, yung quota, Si Ma'am Ali naman, ikaw naman. Siguro, On your part. kung i-describe ko yung Pyro is, cheerful. Kasi, parang kung titignan mo yung mga tao dito, parang hindi sila masyadong problemado, pero... Kala mo na. Kala mo na. So, kumbaga parang hindi pinapakita. Oo, hindi mo talaga masasense na mabigat pala yung iniisip kasi may time pa talagang tumawa. Ganun mo. Parang ito lang. Parang manhid na po. Hindi na pala cheerful, manhid. Manhid. Ganun talaga. Hindi mo talaga makikita na mabigat yung ginagawa ng isang tao. Parang ka pa, babatiin ka pa kapag nakita ka, hindi mo alam na yung manpower, sobrang na pala, hectic na pala yung schedule, lahat naman tayo ganun, pero di mo yun mararamdaman na sobrang bigat na pala lahat. Kasi talagang approachable yung mga tao dito, hindi paparamdam sa'yo eh. Kaya, baka ako lang nagpapabigat. So, Baka grabe naman kayo, hindi naman siguro. overthinker. Yeah. Ikaw naman, Sir Jello. Siguro ako, if i-describe ko si Pyro in a word siguro exciting. Kasi syempre nung pumasok tayo dito, hindi natin alam kung saan papunta yung positions natin or even yung task and duties natin. Kasi parang ang hirap niyang malaman. Kumbaga unexpected siya, yung mga situations, yung mga experiences na yun, grabe yung binibigay sa atin. And that challenges na yun na binibigay sa atin, parang lalo tayong sinusubok, lalo tayong ini-ignite, in-excite na kaya natin malampasan yung mga problems or situations na yun in a good handle ng situations. Si Sir King, ikaw Sir King. Ikaw na, Special. Wow. You can describe Pyro in one word Yeah, or in a 2 years. sentence, what would it be? Yeah. First of all, thank you for a wonderful classroom. Hindi, loading. Ang masasabi ko lang is, wow. Wow, kasi dito,
dito rin ako nagkaroon ng responsibility rin. Sobra. So sa next category natin, ano yung isang moment or experiences natin na talagang na-test yung capability natin and parang trial by fire siya and paano natin yun nalagpasan? Ikaw naman, Ma'am Jenica. Ako din. Yes. Ano kasi, iba kasi di ba yung sales coordinator? Mm-hmm. Kasi sa sales executive. Bali, kumakausap din naman ako ng client, pero iba yung sa inyo. Kasi naghahanap kami ng kliyente. Nag-client. Kasi ako nagko-quote lang din ako. Tapos, ayun, sa proposal din, may mga client din kasi na na paiba-iba yung pinapakode. Kaya nakakailang revise din ako. Pero naman, okay. Kasi depende yun sa mga projects nila, sa needs ng projects nila. Ikaw, Ma'am Crystal, sa department nyo, lalo na sa role nyo po na accounting assistant, ano mostly yung situations na nahirapan kayo and at some point na nalagpasan nyo yung ganong situations na yan? Ako naman, kasi minsan talaga, di ba, inuutusan ako lumabas ni ma'am para mag-pick up ng mga Collection. cheque, o ayun, collection. May oras yun. Tapos madami yung binibigay sa akin na schedule ni ma'am. Siyempre, kailangan makuha ko yun lahat. Kasi mapagalitan ako ni ma'am, wala tayong pera pag di ko siya na. Tapos ayun, sorry ma'am, joke na. So ayun, ko lang, time manage, di ba? Time management. Time management lang. And nakukuha ko naman siya lahat, kahit minsan late na akong mag-lunch. Yun lang. Para sa kumpanya, sabi niya. Kayo, Ma'am Reyna, as an office engineer, ano yung mga instances na na-test yung capability nyo? And syempre, paano mo yun na-resolve? Marami ng beses na test yung ko. Pero, honestly, ganun. Like, minsan, merong project na pa-turnover. Kasi hindi lang siya isang document yung gagawin mo, may mga multiples na nagagawin, tapos mag-print ka pa. Tapos, hindi naman sana, may sales na mag-aano na sabihin na ano yung breakdown. Kasi minsan, may... Hindi, ilan ba kayo office engineer? Dalawa lang kami ni Ma'am Ali. Tapos na kayo po yung nag-breakdown? Hindi. Bali, yung ginagawa kasi, yung lately na na wala na yung email, parang nasira. Like a problem. Bali, ako nag-distribute ng ng mga breakdown. Malas lang namin ni Ma'am Ali kung walang engineer dyan kasi walang breakdown. Tapos, sabay pa yung mga turnover. Tapos, minsan may design pa. Kaya, yun, nagmi-mix-mix na. Pero, dyan naman si Ma'am Ali, dalawa namin nag-work. Pero tapos, support naman si Sir Christian, tapos si Sir Lily. Parang, na-adjust din, paano namin na-overcome, parang, namin na tawag dun. Parang na-practice na namin, parang mostly busy. Parang, normal lang sa amin yung busy dun sa office. Parang wala na siya yung break namin. Minsan yung, di ba, 10, hindi na kami nag-break, tapos, plus 12 na. Oo. Pero thankful talaga kami sa namin sa department namin kay Sir Christian at kay Sir Bonnie. Kasi parang todo support naman sila. Tapos sa mga engineers namin kasi kung ano yung iuutos namin ng Ma'am Ali, sumusunod naman sila. Ang hirap na, no? Ang dami, sa amin, syempre, ang dami nating sales. Tapos lahat bagsak sa kanila. So, sa mga sales, alam niyo na. Alam niyo na yung struggles. Kalma. Kalma naman. Baby, kalma daw. So, ikaw naman, Ma'am Ali. Ma'am Ali. Sa akin siguro yung pinaka-struggle is yung kung paano siya i-organize. Pero kasi hindi mo talaga ma-organize lalo sa engineering department. Biglang may unahin mo muna to. Kahit may set ka na schedule para sa task na to, biglang unahin mo muna to. Tapos buong araw, kailangan may ganito. Kailangan before lunch, tapos mo na yan. Hindi mo na mararamdaman talaga yung pinakagutom. Parang guilty ako dyan. Ay, hindi naman sa guilt trip ako, pero ganun talaga yung nangyayari. Kahit gaano mo pa ka-organize yung schedule mo. And then may time pa na yung, siguro yung doon ako pinaka na hindi naman, Challenge. pinaka na challenge siguro, pero nakakatuwa lang siya kasi na-overcome siya. Ang daming
konti lang yung binigay na time. Tapos expected nila nandun na yung result or yung clearance. Pero buti na lang ano naman, nalagpasan naman, hindi naman siya ganun kadugo na sobra kasi pag may i-introduce sa inyong task, talagang yan nila yung pagsabi na, ganito yung baka biglang strict, sobrang strict yung tapos turn out na ikaw. So, syempre, isipin mo na yung pinaka-worst scenario para ano naman, meron kang pang-back up doon na sakaling ganun nga talaga. Pero mabait naman yung thank God. Yun yung ang sarap kaya sa feeling na pagka yung may struggle ka sa isang bagay, tapos na-overcome mo siya, nang saglitan lang. Parang yes, nagawa ko to. Parang makakahinga ka ng malalim ka agad. And kayo ba, on your part, paano nyo ba tinitake yung feedback na yun? Or in what aspect nyo siya tinitake? Personally ba siya or professionally? Ikaw, Sir King, kay Ma'am Joanne. Hindi, wala naman kami nandun. Wala naman kami Jason. struggles sa bawat isa dun. Siguro pinaka-struggle ko dun yung mga technical na hindi nila maintindihan yung process namin. Siyempre, may mga times kasi doon na bawal pero gusto nilang ganun kaagad, gusto nila kaagad makarating sa kanila. Minsan loan lang pero parang napaka-importante sa Well, naintindihan din naman namin sila pero may process flow kasi tayo. Ikaw, Ma'am Cristel. Professionally rin, syempre kasi di ba kilala naman natin si Ma'am Jonah, madaming ginagawa. Madalas din mainit yung ulo. Ayun. So parang iniintindi ko na lang din na ay ganito kailangan ko talagang i-push, ibigay yung kaya ko kasi marami rin namang ginagawang trabaho si Ma'am Jonah, di ba? Kaya minsan lagi siyang bad trip talaga. Ayan. Subok naman ng third floor yan. Yun lang po. Actually, sobrang importante ng communication dun sa company natin. Siyempre, tayo, importante na meron tayong communication. And yung communication na yun kasi magbibuild siya into relationship. So moving forward, kayo ba on your part, if you had one skill, technical or soft skill na gusto nyong i-master or i-improve here in Pyro, ano yun? Sa akin siguro more on technical. Baka hindi lang inform yung iba. Hindi rin naman kami aware talaga sa lahat. Yung may nakakaalam pa din is yung manager and head. So, ang hirap niya i-visualize kung sa part namin na magbe-breakdown. Kailangan mo pang isipin kung saan to kinuha, kung anong itsura nito. So, siguro technical kasi doon pa kami nagkukulang, more on office talaga task. Siyempre, bago din pa lang kayo, hindi pa naman makakabisado ka agad lahat. Ikaw naman, Ma'am Sheena. Unang-una, yung interpersonal skills talaga. At yung persuasion skills when talking to client. Ikaw, Ma'am Reyna, on your part po. Same din yung kay mo, Mari. Like, gusto ko din yung kasi sa office, like more on office works, gusto ko din na-explore yung ceremony, mga naman. Gusto ko actually gusto ko mag-side. Most. Pero kung office, okay naman. Hindi naman siya totally na stressful. Like, pero kung technically, kasi sasabi ni Ma'am Ali na hindi pa namin totally alam yung mga technical. Like, nag-aano pa rin kami, parang nag-explore pa lang kami. Like, hindi pa namin siya kabisado, tapos hindi pa namin master yung kung may mga technical, doon talaga kami nagtatanong kay Sir Ronnie at Sir Chris. Pag office space ba, hindi kayo nakakapag Side. Side. Sa meron naman kami pinupuntahan, like movie at pinumalayo. Nakapunta na rin ako yun Zamboanga tsaka Jensen, Iligo. Pero gusto ko yung yung Sa side experience yung kung ano yung pressure. Hindi naman, yung totoo yung pressure. Tapos, like, gusto ko kasi ma-explore kung paano ito gagawin. Kasi pagka site engineer ka, ikaw mismo gumagawa. Tama ba? Yes, ikaw naman, Ma'am Jen. Ayun po, since bago pa lang po ako
168 hours. Tayo po yung Kung may araw, may oras. Tayo po yung pag-search ni Sir King. Sunurin. Yan po. Madami pa akong gustong matutunan, maliban dun sa natutunan ko ng OJT. Kayo, Ikaw Sir po, King. Sir King. Ako, On your gusto ko part. pa, Sa finance. ma-improve yung skill ko. Kasi Anong lalo na skill? sa inventory. Kasi ang tagal na kasi tapos hindi pa namin naaayos. Siyempre as auditor ka, parang feeling ko fault ko pa din yun kahit ano. Ay, so parang may mga lapses pa rin. May na mga lapses dapat- pa rin. Hindi lang si Vero, siguro pati sa akin. Ikaw, Ma'am, ano, Yes, Chris? Kaya, Sa akin naman, as accounting po, syempre gusto ko pa matutunan yung about sa mga billing and yung follow-up kay client. Ayun, yun lang po. So, last 2 questions na tayo. First, if you were give to advice sa mga next batch of new hires, ano yung mga advices na ibibigay niyo? Sige ako na lang. Siguro brace yourselves. Kasi nga syempre, hindi natin malalaman yung ganong situations na yan kung hindi din natin itatry na maging part ni Pyro. Although alam naman natin na syempre kailangan salain yung mga bagong pasok dito. And hindi lang siya natetest kapag natapos na tayong ER, kundi natetest din siya kung paano yung work natin, kung paano tayo makipag-communicate, kung paano tayo makipag-manage doon sa ibang mga work pa na ginagawa natin. Kasi yung pinoprove natin dito, hindi lang dahil part tayo ng kumpanya, kundi dahil kung ano yung kaya natin ibigay, i-contribute, and i-present doon sa whole organizations na yun. Kayo po, Ma'am Annie. Sa akin siguro, more on think outside of the box kasi kailangan marami kang considerations. Kailangan mo umintindi talaga. Hindi lang ikaw yung iniikot ng mundo. Wala akong unang ganun. Kailangan mo umintindi sa lahat ng sa lahat ng aspeto para hindi lang ikaw yung pinag-a-adjustan. Kay Ma'am Reyna naman, ikaw ma'am. Anong advice mo yung may bibigay natin sa mga future newly hires pagdating sa ating engineer? Huwag kang matakot. Huwag ka matakot. Huwag kang matakot pumasok ng Pyro kasi sa engineering, tutulungan ka. Wow. Tutulungan ka engineering. mag-grow. Yan. Mostly ni Sir Christian tsaka ni Sir Lon. So, ikaw naman, Ma'am Jenica. Syempre, nung una kong dito, yung tumatak sa akin, yung sinabi ni Ma'am Rona, huwag mahiyang magtanong. Kala ko may ride me. Si Ma'am Rona ba talaga ang nagsabi niya? Kung may ride me. Oo, pag may mga tanong, huwag mahiyang magtanong para syempre, matutunan mo rin yung mga gusto mong matutunan. Ako, payo ko sa'yo. Wow. Kasi siya, Bago kasi siya eh. Bago si Ma'am. Payo ko sa'yo, kung may mga tinuturo namin sa'yo, dapat tumatak yun sa utak mo. Tapos, kung ikaw rin, gawa ka rin ng sarili mong way para mas mapadali yung work mo. Ikaw, Ma'am Anna. Ako, mapapayo ko kung sakaling may bagong sales coordinator. Sa una, napakahirap isipin yung mga ginagawa mo. Parang ang hirap mag-quotation, ang hirap mag-process ng BFD. Pero tsatsagain mo, bukas magugulat ka, kaya mo na. Pero ako naman, ang payo ko, kahit bago pa lang ako, ang gusto ko ipayo sa future na bago, syempre, bago ka maging expert naman, naging beginner ka. So, may notes ako. Sabi nga ni Maya Angelou, do the best you can until you can do better. Then when you know better, do better. Maging open tayo sa mga knowledge na dapat na binibigay sa atin ng mga managers, ng mga mentors natin. Siguro, parang additional lang. It takes time talaga. It takes time bago matutunan yung mga dapat matutunan, and you need to have patience and maging humble ka lang na willing kang turuan and willing na matuto pa sa mga susunod pa na mga learnings and experiences na yun. And before we finally close this episode, gusto ko lang din tanungin kayo kung anong message yung pwede nating ibigay in the Pyro Asia Protection Philippines Inc., especially na 50th year celebration natin this year. Ako na lang siguro una. Siguro yung magiging message ko kay Pyro Asia this 50th year anniversary is,
I'm grateful na binigyan ako ng chance to be able to be part of this family, especially na this fire protection industry, as in wala talaga akong idea on how it works or how it is going to be hard for us. Message ko sa Pyro. Pyro, let's grow not just 15 years but 3 times, 4 times, 5 times, or infinity. Yes, Ma'am Ina. So, gan lang din, more power to Pyro Asia and let's grow together. Sa akin is, Pyro Asia, be good to me. Sila yung sabi ko ngayong araw. Okay na yun. Okay. Mentality. Si Ma'am Jen. Pyro Asia, thank you since first job ko to, and sana ito na rin yung last, sana magtagal ako dito. Happy anniversary kay Pyro Asia kasi umabot ako ng more than 2 years and more client and more sales. Yun lang po. Yes. Ma'am, Ma'am. happy 15 years. Congratulations. Happy anniversary. And sana magtagal pa si Pyro Asia. Syempre, of course, ako, happy 15th anniversary, Pyro Asia. And sana maging patient ka sa akin, Pyro, dahil syempre, bago pa lang din ako and marami pa akong gusto pang matutunan. Yun lang, happy 15th anniversary, Pyro Asia. Thank you so much to all of you, and we learned a lot, and more importantly, we felt the energy and passion from each of you. To our listeners and viewers, we hope na na-inspire kayo sa mga share naming stories and experiences and makilala ang mga ilan sa mga bagong miyembro ng Pyro Asia family for the next years and beyond. Always remember, we're stronger together. This is Pyro Talks, the voice of the people behind protection. See you on the next episode, and happy 15th anniversary, Pyro Asia. Always remember, Basta Pyro! Pyro!